sa mga hindi pa nakapag-submit, I mean, ng kanilang mga attachments ng kanilang annual ITR for the 2025. So, in-extend ni BIR yung deadline ngayong May 25. So, nung May 15 kasi actually madaming nagka-problem, hindi nila ma-access yung EAFS, so hindi nila ma-attach yung mga files. So, what happened is, yung mga BIR, they advise their mga taxpayers to email na lang yung mga attachments sa official email ng BIR. So, yung iba, hindi nakapag-email, ayan. Or yung iba, hindi naka-receive ng acknowledgement receipt sa kanilang sinubmit. So, ito, in this RMC 46-2026, so, clarify dito, if ever, hindi kayo naka-receive kahit in-email nyo yung mga attachments and hindi kayo naka-receive ng acknowledgement from your RDO, ayan, kailangan yung i-attach ulit sa EAFS. At sa mga naka-receive naman ng acknowledgement receipt, ay you have the option to file or to submit ulit sa EAFS. So for me, yung mas maigi na gawin natin is kahit nag-email tayo is i-attach ulit natin sa EAFS because mas safe doon sa EAFS and at least mas kampante tayo na na-attach talaga natin or nakapag-submit tayo ng mga attachments sa ating 2025 na annual ITR. So ito, this is from yung annual ITR na guidelines naman. So ito yung mga required attachments. So yung common lang na question dito is, kailangan pa bang i-attach? For example, they only have itong tax receipt confirmation email and the proof of payment. Ayan, kailangan pa bang i-attach? So sinagot yan sa webinar. If wala kayong other attachments, ayan, wala kayong 2307, for example, wala kayong SOUT, ayan, wala kayong e-submission, wala kayong financial statements, so hindi nyo na kailangan mag-EAFS. Hindi nyo na kailangan mag-attach ng tax return receipt confirmation or ng proof of payment.